na-approve ako sa bagong tech cash loan of this year 2025. Hindi po siya bagong loan up, guys. Bagong tech cash version lang siya. Kasi existing na po siya last year pa and downloadable pa nga siya before sa App Store, which is wala siya sa App Store ngayon. At ito na yung bagong bahay niya, si Google Play Store na. Sa mga naka-Android po dyan, pwede natin siyang i-download dito sa ating Google Play Store. Ito na nga, in-applyan ko, inatangan ko siya at na-approve nga ako at buo ko siyang natanggap. Legit buo. Pero guys, since bagong version niya, this year 2025, ano nga ba yung i-expect natin sa loan app na ito? So mag-expect talaga tayo ng more dito kay TechCash, no? Since nagkaroon siya ng bagong version this year 2025. So I thought nag-develop siya or nagkaroon siya ng improvement. Since nga buo siyang matatanggap ngayon kapag nangutang tayo dito. But wait muna. So, hindi naman porket nangutang ako dito, buo ko siyang natanggap, is uutangan nyo na rin, no? So, tingnan nyo muna yung application process niya kung magugustuhan nyo siya or kung kailangan nyo talaga siyang utangan. Or kung naghahanap kayo talaga ng mautangan, wag nyo po muna i-download kung wala pa kayong ganitong loan app. Panoorin nyo po muna yung buong video ko para aware kayo sa nagiging application process ko dito, paano mag-apply, ano yung mga nare-require po nila, magkano yung loan offer talaga po nila, at yung loan interest as well. And medyo natuwa naman din ako dito kay TechCash. Hindi siya masyadong mahigpit sa ID ha. Itong PhilHealth ko na naman ginamit ko, which is ito yung kalumaan na ID ko. And wala siyang address details. Pero still, ina-accept niya pa din to. At na-approve nga ako. Di ba nakapag-loan nga ako dito. Well, sabi niya dito, no, si TechCash loan na po is under po siya kay TechQuang Lending Corporation. Parang sa pangalan pa lang ng Lending Corp, which is si TechQuang, is para siyang Chinese, no? Parang mga in-check yung mga may-ari nitong ganitong loan app. Anyway, sabi niya dito, nagpapautang daw siya ng up to 30,000 pesos. Sinilip ko po siya sa SEC website, sa list of recorded online lending platforms since ito ay loan up. Dapat doon po siya nakabilong, which is wala siya. Hindi ko siya makita, which is kiniklaim niya na SEC registered daw siya. So, I don't know kung nasaan yung registration nila. Kaya nga po sinisilip natin yung mga ganitong mga loan up, no? Lalo pa existing to. Bumabalik-balik lang, in and out lang sa Play Store. Kasi ang dami rin namang nasa SEC website na kahit active sila, license to operate sila is ligwak pa rin. Kaya nga sinisilip po natin. Lalo pa ito ay bago. In-install ko po yung app for your sake. I need to agree daw their privacy policy, no? So, I need to allow this approximate location camera installed application daw na ma-access nila while using the app. So, click ko lang tong agree and continue. Then, here po sa dashboard po ni TechCash po is nagpapautang daw po siya ng up to 30,000 pesos. And 0.11% daily daw yung interest rate niya at meron siyang loan terms from 3 months up to 12 months. So, wag tayong masyadong mag-rely dito, guys, kasi usually, di talaga ito yung final. Projected lang nila to for promotion purposes lang naman din nila ito. So, kinlik ko yung claim now. Claim now agad, diba? So, wala pa nga tayong loan over dito. Claim now agad. And here po, I need to input my mobile phone number and then click lang din ulit natin tong claim now na naman. And then followed by the verification code na isa-send po sa ating mobile phone number, which is si TechCash din yung nagpadala. I-enter lang po natin tong 4-digit code. I-allow lang natin tong location. May nagpa-pop up na naman dito. And then after that, babalik na naman po siya sa ating dashboard, which is click ulit natin tong claim now. So, walang katapusang claim now tayo dito. And here po, I need to undergo na the application process. So, including the basic information. That includes my educational level, marital status, addresses po, residences, email. And then, kapag na-fill-upan ko po ito, so, click lang natin tong continue. And then, followed by our ID verification. So, ito po yung mga list of IDs po na nire-require po nila. So, pipili lang po tayo ng isa po dyan. At ang pinili ko nga po dito is a PhilHealth ko. So, after that, pipicturean po natin yung ating ID. Then, madedetect niya naman na po yung details ko dito sa aking ID. And pipilapan ko na lang yung aking gender at ang aking date of birth. So, kapag po na-provide ko lahat to, continue tayo. Which is the next one, is the employment information na to. So, ito po ay ating mga income details, company details, industry details po. Anyways, no, ito nga po pala yung mga job types po. And then here po, nag-accept naman po sila kahit students, unemployed, self-employed, and others po. So, generic tong loan app na ito. Well, kahit unemployed naman po yung ilalagay po natin dito, kailangan pa rin naman natin mag-provide ng ating industry, length of employment, salary, release. We need to provide this portion, guys, regardless kung ano po yung employment status natin. Kailangan natin i-provide. And right after po nito is the emergency contact na po. So, here po, buti na lang, dalawa lang yung hinihingi nilang emergency contact person po dito. And here po, we need to manually fill up
po yung contact information like the name and the contact number po. If i-fill up po natin manually, hindi po siya mag-direct sa ating phone book list. After po natin fill upan ito, this is followed by the payment method na or the withdrawal method na po. So, either bank account daw natin i-disburse or either e-wallet. Pero alam nyo naman, kapag mga ganitong mga loan up guys, ang lagi ko pong pinipili is si e-wallet and preferably po si GCash po. Then, after ko po ma-provide yung aking payment method dito, so submit lang natin to. And then here po mag-undergo daw ako ng facial verification po. So magsi-selfie lang po tayo dito. And then nakalagay dito na meron akong loan limit of 3,000 pesos. So instant loan offer naman po yung binibigay nila sa akin. Pero guys, kailangan natin alamin kung okay ba yung loan terms ko dito. Since ang loan duration ko is up to 90 days to pay. So yun lang yung available sa akin. So anyways, for me to proceed, we need to choose the loan purpose po at nilagay ko lang po dyan is others. And then, nakalagay na nga po dito sa baba na meron akong amount na ma-receive na 3,000 pesos buo. Wow. Buo ko siyang matatanggap. And then, ito nga po pala yung aking installment plan. And then here po, kahit anong gawin ko, hindi ko mahanap yung up to 90 days to pay niya dito, which is yung first installment term ko naman is 7 days to pay lang. So, again, I have to pay this 4,039 pesos for 7 days to pay and then 3,000 lang po yung aking ilo-loan dito. Medyo malaki yung kanyang hinihingi sa akin. And sa computation ko guys, yung effective interest rates po nila sa akin 25.72% for 7 days. Malaki siya guys. Though buo siyang matatanggap, pero malaki siya. So anyways guys, since napapalitan naman itong loan amount ko from 1,000 to 3,000 daw po kasi yung pwede kong utangin dito. So dahil gusto ko siyang itry, pinili ko lang po yung pinakamababa, 1,000 pesos lang para hindi masyadong masakit, 'di ba? Payment ko dito kasi maliit lang yung kukunin ko. So pinalitan ko ng 1,000 pesos and of course nagbago rin yung aking loan detail. And ganun pa rin naman, 90 days to pay daw, which is hindi naman totoo, 7 days to pay lang din. Twice daw, which is yun nga, 7 days to pay and then pang 90 days ko yung pang second installment term. Since meron akong loan purpose dito, so dito tayo sa baba at ang marireceive ko nga po is buo, 1,000 pesos buo. So yung installment plan ko dito is ito po yun. Mawi-waive po yung second installment term. So don't mind na lang po dito sa may taas na total amount due, ganyan, total interest rate and service fee guys kasi itong first installment term ko, yan lang po talaga yung babayaran ko kasi for sure naman mawi-waive ko itong second installment term. Lang naman siya nag-total nga dyan sa may taas na 1,360 kasi ina-add po dyan yung 14 pesos. Since babayaran ko naman din talaga on time to, babayaran ko po is 1,346 po and then andyan na rin yung breakdown ng mga payments ko. And kung i-add ko nga po yung aking interest tsaka service fee, so lumalabas po 346 pesos po yun. Which is lumalabas naman po na 34.6% ang effective interest rate po nila sa akin for 1,000 pesos. Mas malaki yung interest rate kasi mas maliit yung loan amount ko. Kanina 25.72%, diba? Yung effective interest rate ko kanina sa 3,000 loan amount. Ito, 34.6% ang laki for 7 days to pay. Sinabit ko po yung loan application ko since may disbursement method na ako dito and then magsa-selfie po ako ulit dito. Selfie na naman ano. And then after that, submitted successfully na daw po and then na-receive ko po siya agad sa GCash ko at buo ko po talaga siyang na-receive guys. Buong buo. At binalikan ko yung aking TechCash loan up. And since meron akong remaining credit limit of 2,000, hindi ko po siya mahihiram until na masettle ko po yung aking due dito. As you can see guys, due in 7 days yung aking 1,346 na loan amount dito. So for me, okay siya kasi buo namang matanggap. And okay siya kapag maliit yung loan amount na hihiramin natin dito. Like ako dito, nagpakawise lang ako, 1,000 pesos minimum amount. And then yun nga, sinubukan ko lang naman for your sake. Legit naman na po siyang matatanggap but the interest rate is not given. Mataas po talaga siya and then within the short period of time, within 7 days to pay, and napakadali lang po. Napakabilis lang po kasi ng araw. Ang medyo ekes lang sa akin po dito, the interest rate and then the installment term. Pero buo siyang matatanggap. Pag-isipan yung mabuti guys bago kayo mangutang dito. Well, anyway, sino nakapag-try kay TechCash loan up? Paki-comment down below naman po yung mga experiences nyo para aware din po yung iba nating viewers. So yun lamang po. Thank you for watching this video. Bye!